tayo na. Okay. Ano mag-be? Okay po. Yung nabasa ko po yung topic na to, ano po ang unang pumasok sa akin is knowledge is power. Pero sabi ko, parang may mali doon sa knowledge. Tama naman po yung knowledge is power. Kaya lang, madalas kapag yung knowledge is power, yung nagiging self-knowledge, na-overpower natin siya. Kaya parang naisip ko, ay maganda siguro yung title. Yung ngayon, God's wisdom is power. Is more power than knowledge, di ba? Yung verse na to, sa 1 Corinto 18, ano siya nagpapahayag siya ng divided siya into two groups. Merong non-believers sa believers. Kasi kung mapapansin nyo, yun nga, sa verse 18, not yet, verse 18 to 25, about to sa mensahe sa krus, yung kamangmangan at kapangyarihan, karunungan ng Diyos. Kasi, nung time na, nung panahon na yung pinako sa krus si Jesus, merong mga taong hindi naniniwala sa kanya na bakit ang pananaw nila walang sense na anong sense, bakit nagpapako ka dyan, parang ganyan. Pero yung mga tinawag ng Lord na believer sa kanya, alam nila na malaking bahagi siya sa salvation ng lahat ng tao sa mundo. Before, present, and future. Alam niyo po yun. Kaya, pinapakita dito sa mga taong hindi naniniwala, ang mensahe ng krus ay, yun nga, sa pananaw nila, kamangmangan siya, pero tayong mga believers, yun nga, na makapangyarihan siya. Kasi, ayun yung parang wisdom na sa atin na yung salvation natin, na pag alam natin si Lord ang namumuhay na sa atin, nakakasunod tayo sa utos niya. Nakakasunod tayo, nagiging submitted tayo sa mga utos niya. 'Di ba? Sabi nga doon na we called stupid and foolish. Kung self-knowledge ang pinaniniwalaan natin, kasi ang karunungan ng tao limitado lang. Never natin kayang abutin yung karunungan ng Lord. Example na lang, 'di ba? Yun, meron akong read Mateo 27. Example na lang dito, ayun yung panahon nito Sa Mateo 27, kinukutya siya ng mga nagdaraan, pailing-iling nilang sinasabi, di ba't ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili kung ikaw ang anak nga ng Diyos, bumaba ka sa krus. Kinutya rin siya ng mga punong pari, mga tagapagturo na kautusan at mga pinuno ng bayan. Sinabi nila, iniligtas nila ang iba, ngunit hindi niya mailigtas ang sarili. Di ba siya ang hari ng Israel? Bumaba lang siya ngayon sa krus, ay maniniwala na kami sa kanya. Nanalig sa Diyos at sinasabi niyang siya ang anak ng Diyos. Tignan natin kung ililigtas siya ng Diyos. Kung mapapansin nyo, imagine, mga tagapagturo, anong thinking nyo? Matalino sila, di ba? Kumaga, knowledgeable sila sa mga kautusan ng panahon na yun. Mapapansin mo yung confidence nila na matalino sila, na parang nagiging boastful na sila na, uy sige, bakit ganun? Diba? Parang, kung talagang Diyos siya, bakit? Hindi niya magawang iligtas yung sarili niya. Parang, nung panahon sila, to see is to believe ang gusto nila. Parang, maniniwala ako sa'yo kung pag nakita ko talaga na gano'n. Yun yung, alam mo yung gano'n ng mindset ng tao na yun. Kamangmangan yun sa Lord. Kasi hindi nila nakikita o nafe-feel na tawag dito, ano yung sense kung bakit nangyayari yon. Yun nga, kaya meron pa dito na ito, makikita nyo sa verse na to, na yun nga, hindi nila makita yung significant na napako si Kristo sa krus. Kasi sila yung mga taong naniniwala lang sila sa kapag nakita na nila. Ayun nga, ito si is to believe. Meron pa 'di ba na ang dami na yun yung panahon na yun, ang dami ng miracles na ginawa ng Lord, pero hindi pa rin sila naniniwala, may doubt pa rin sila. Ano yung mga miracles nila? Yun, miracles ni Lord na yung tinapay, napakain niya yung 5,000, yung 5 tinapay, 2 isda, napakain niya yung
yung 5,000 people, yung si Lazarus na nabuhay niya, yung mga bulag na pa ano niya, ang dami ng miracles, pero bakit hindi pa rin sila naniniwala? Kasi masyado silang confident sa self-knowledge nila. 'Di ba? Parang alam mo yung yun nga yung sinasabi din dito sa Bible na mapalad yung mga kamang yung mga mangmang mahihirap kasi sila yung ito yung sinasabi ng Lord na ano eh, mas blessed nga yung mga taong mangmang, yung mahihirap kasi sila yung ano eh, yung dahil sa wala silang alam, pero sila yung pinili ng Lord na para ano yun, na yung maging dependent sila sa Lord, na parang doon nila na-feel na namumuhay ang Lord sa kanila kasi wala silang ibang kakapitan, ang Lord lang. Kaya mas blessed sila kaysa doon sa mga taong feeling nila matalino, marami silang achievement, malalaki ang sahod nila, marami silang alam sa kautusan, gano'n. Kasi ang pakiramdam nung panahon na yun, yung si Lord, sabi naman ng Lord, hindi ako naparito para ipawalang bisa yung lahat ng kautusan nung nakaraan. Ibig sabihin, kahit yung kautosan ng mga sa Old Testament, valid pa rin siya hanggang sa New Testament. Nandito, kung baga parang yung pagpako niya sa krus, para sa atin yun na parang dahil sa grace and mercy niya, na dahil sa pagmamahal niya sa atin, kaya na fulfill yung prophesize na yun na ipako siya dahil sa salvation natin. Ngayon, dahil since may salvation na tayo, hindi pa rin sapat na save tayo dahil sa grace alone. Parang kailangan natin na i-work out yung salvation na hindi yung pwede na Lord, ang bait-bait ko ngayon, dapat save mo ko sa ko. 'Di ba parang 'di ba parang ano na yun eh, self ano mo na yun, 'di ba? Eh itong pagpunta lang natin, simba-simba ka pa eh wala pwede naman sa online. Knowledge ng tao yon. Pero dahil si Lord ay nasa puso natin, alam natin yung ano yung proper at tama na hindi magsisimba kasi maganda rin yung may fellowship. Kasi 'di ba? Parang yun. Tapos example na lang, ang malaking factor pa rin nito yung knowledge is power. Makikita naman natin yung mga scientists, experts, right? Yung scientists and experts sa sobrang talino na nila, anong naging ending? Nawala yung believe nila sa God. Na ang thinking nila, lahat ng meron sa mundo, galing sa science. Nagets? Kaya dyan nag-start, nagkaroon ng Scientology religion. Kumbaga dahil sa talino nila na-discover nila, ay, dito pala galing yung ano, ay, dito pala galing yung ganyan. Kaya ang thinking na nila, na-overshadow nila ang Lord, na hindi nila naisip, lahat yan galing sa Lord. Ang thinking na nila, lahat yon ay may science. Lahat na lang ng bagay merong sagot about sa science. Pero naniniwala ako na ang mga experts pwedeng magkamali, di ba? Pero ang salita ng Lord, hindi pwedeng magkamali. Example na lang sa experience ko. Let's say sa health. Nung time na yon, madi-dispatch ako dito, 1 month preparation na lang, i-dispatch ako dito sa Japan, yung nagtatrabaho ko sa Pilipinas. Siyempre, di ba may kailangan ng health check-up? May nakitang dugo sa ihi ko, tapos sabi ng nurse company namin na baka may gallbladder issue ka. Buti na lang, sa sobrang, siyempre, naisip ko na kailangan ko mag-research about doon para pag check up ko sa doktor, alam ko yung itatanong ko, isasagot ko. Alam nyo, ang sabi niya, ano lang siya, hindi pa siya ganun kalala. Pero ang suggest ng doktor, since surgeon siya, tanggalin na yung gallbladder ko agad. Yun ang suggest niya. Alam mo kung hindi ako nag-research beforehand ng check-up, malamang nadala ako sa galing niya na, sige, maniniwala ako na, tanggalin na. Kasi ang point niya, kailangan pa ba dumating yung time na lumala na saka mo ikaganon. Buti na lang nag-research na, Lord, meron ako, sabi ko, Dok, may napanood ako yung about sa flushing method pwede ko bang gawin yun? Sabi nga, alam mo, kasi effective naman siya. Kasi meron daw siyang pinsan na ginawa daw yon, natanggal yung gallstone niya. Pero eventually, bumalik din. Kaya ginawa daw ng pinsan ng doktor na yon,
pinatanggal din kasi parang mendoxide daw. Sabi ko, sa loob-loob ko, kaya bumalik, kasi bumalik siya sa dating lifestyle niya. Ganun naman yun, di ba? Kumbaga parang, saan ba galing gallstone? Hindi syempre sa kakakain mo ng oil. Kaya nga siya, kaya nangyari yun. Kasi meron siyang ginawa. Meron siyang ginawa para matanggal siya naturally. Kasi naniniwala siya na importante. Alam mo, kina-off ko pa doon sa doktor na yun. Alam mo, ang kina-off ko talaga, sabi niya, ang gallbladder daw, wala daw silbi. Kasi storage lang, extra storage lang daw siya. Kahit mawala siya, magpa-function pa rin ng normal yung life ko. Sabi ko, ano walang silbi sa loob-loob ko, di ba? Sabi ko, ay, negosyanteng doktor to, hindi to doktor na naka-align sa Lord. Bakit mas magaling ka pa sa Lord na, alam mo yun, lahat ng creation ng God, may silbi. Kaya hindi ako niniwala sa kanya. Alam mo, sabi ko, sige po, babalik na. Tapos inaano niya ako na, may health card ka naman, kaya okay lang. Kasi ano niya sa akin, 80,000. Kahit na. So, diba? Hindi ako ano sa kanya. Alam niyo, doon yung madi-distinguish na ngayon sa panahon ngayon, sa health, di ba, parang madi-discern mo na naka-align ba siya sa Lord. Kasi sa sobrang talino ng scientist ngayon, kung ano-ano na lang yung, di ba, parang ino-overshadow nila ang God. Kaya eventually, hindi rin sila nagtatagumpay. Ano din sila, nagkakaroon din sila ng palpak. Alam niyo po. Yung katulad na lang, yun nga yung kwento ni Kuya Tom, di ba, yung sa anak niya. Sinabi na hindi magtatagal yung anak mo kasi may butas, look, Diyos ba siya para sabihin niya yun? Yun, yung mga yung mga ganong karunungan na talagang sila yung tipong nakakaawa talaga. Kaya tayong mga, parang blessed pa nga na wala tayong, kasi tayo yung binibless ng Lord dahil yun nga, tayo yung nakakapit sa Kanya tayo nakadepende. Parang yun po, ganun po. Tapos, yun nga, di ba napapansin nyo nga these days, napapansin nyo, di ba, lalo na sa mga Facebook posts, love yourself, love, di ba, puro me, yourself, di ba, right? Puro self-knowledge and self-sufficient, di ba? To say knowledge and own happiness, okay? Yung sinasabing self-knowledge and own happiness is the aim of human existence. Yun yung aim ng mga tao nang wala sa Lord, di ba? Own happiness. Pero ang totoo pala, ang aim pala ng tao, kaya tayo binuhay ng Lord, is to glorify Him. Yun lang talaga ang purpose natin. Parang, kaya, biblically yun. Biblically, kaya tayo nandito, yun lang, is to glorify the Lord. Kasi, kumaga, hindi tayo nilikha ng Diyos for your glory, for our glory. Hindi ka niligtas ng Lord for our own glory. Hindi ka rin pinagpapala ng Lord for our glory. Glory pa rin. Kumaga, hindi rin tayo ginagamit ng Lord para for our own. Na tayo ang, ako, magaling ako, parang ganyan. Parang, kaya yun, kumaga parang, binigyan tayo ng buhay, niligtas tayo, pinagpapala tayo, isa lang ang direksyon lahat nun, i-glorify ang God, 'di ba? Kaya nga po, yun nga, 'di ba, ang sabi sa Bible, yun nga, 'di ba, sinasabi, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at gagawin kong walang saysay ang katalinuhan ng matatalino. Tama po 'yan. Sa 1 Corinthians verse 19. Tapos, yun nga, karunungan ng Diyos ay hindi tulad, yun nga, karunungan na tama, ulit lang. Ang mga bagay na tila na mababa o maliit sa mata ng mundo, maaaring dakila sa harap ng Diyos. Itong ginagawa nating simpleng pag-attend-attend sa mata nga ng iba, alam mo, parang waste of time. Parang ganon, nawawala na yung halaga dito. Parang, pero sa mata ng Lord, malaking bagay ito. Na-appreciate, nakikita ng Lord lahat ng sacrifice and effort natin para sa Kanya. Yung pagsusumikap natin na sumunod, maliit sa atin, pero yun nga, malaking bagay yun sa Lord.
pinipilit lang na, simulan natin kapag, okay, okay, read, Setos, 1:16-33. Sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapigatian ng sanlibutan ito, ngunit tibayin ninyo ang inyong loob na napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Shinare ko to kasi yung word na, yung itong verse na to kasi naalala ko na sobrang talino niya. Nagets mo? Kasi itong mundong nito, ang namumuhay, di ba, si Satanas. Pero sa sobrang pagmamahal niya sa atin, hindi niya talaga tayo hinayaan na isama tayo ni Satanas sa devil, di ba? Tama ang sabi nila Nanay Pastora na matalino din ang demonyo. Pero mas matalino ang Lord. Nagets mo? Kasi imagine, di ba? Since hinayaan, yung sinabi na ni Lord na aakyat ako ano mo ako sa Ama, pero hindi ko kayo iiwan. Through Holy Spirit, di ba? Kumbaga parang, alam mo yun, hindi natin siya physical kasama, pero yung Holy Spirit, kasama, yung time na yung kay Jesus, di ba? Kasama natin siya, kaya nadidiscern natin alin ang masama at mabuti. Kumbaga, alam natin na puro puro worldly thing ang nangyayari at puro devil thing ang nangyayari sa mundo. Pero tayo na na nasa Lord, hindi niya tayo pinababayaan na alam mo yung ligtas tayo kasi ang purpose lang naman ng devil is to destroy us, to kill us and to makasama sa hell niya. Pero hindi niya na ano na dahil sa salvation natin ligtas tayo. Yun yung karunungan ng Lord na hindi na ano na ni Satanas. Kaya sabi niya, kahit na anong pagsubok na dumating sa atin, kaya nating malagpasan at tibayin ng loob kasi ito yung napagtagumpayan niya. Kaya doon ko na realize na talagang sobrang dunong niya. Kumbaga, i-work out lang natin yung salvation natin. Na yun nga, sumunod tayo sa utos niya, yung will niya, maging submissive lang tayo sa ano niya, sa kung ano yung will niya. Parang yun po. Next, sa verse 26 and 29, ay yung pagtawag ng Diyos. Yung nga pinapaalala ni Pablo sa mga Korinto na ang karamihan sa kanila ay hindi nga matataas at katayuan at marurunong sa mundo. Ang Diyos ay pumili ng mga mahihina at mababang uri upang ipakita ang kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian. Ito, magandang example to tayo na lang. Example, hindi tayo well-known o popular na matalino or something na hindi tayo sikat. Pero tayong mahihina na alam mo yung, katulad ko, hindi ako masalita pero parang ginagamit ako ng Lord para salita, ma-share yung gospel niya. Kaya para mapakita na, ay, kaya pala ng Lord na baguhin itong taong to. Di ba, ano sa atin, parang, kanya isa na lang yung alam nating drug addict, mamatay tao. Yung katulad na lang kay Pablo, di ba? Persecutor siya ng Christian. Pero siya ang pinili ng Lord para maging daan para i-spread yung gospel. Mag-glorify ang Lord. Yun na lang. Yung mga pinipili ng Lord, hindi yung, president ka ng US, ikaw sige ang gagawin ko. Hindi eh. Kaya ang mga pinili niya puro mahihina. Yung parang imposibleng makita ng tao, pero sa kanya, posible. Di ba po? Parang ganun po yung dating. Kaya, anong ibig? Ayun. Verse 21. Ano yung verse? Ay. Ayun nga, nasabi ko na to. Ayan. Pinapakita din dito Matthew 11:27. Okay. Sa Matthew 11:27, shinare ko to, ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakilala sa anak kundi ang Ama at walang nakakilala sa Ama kundi ang anak at ang mga pinili ng anak ng pagpahayagan niya. Meaning, ibig sabihin, ito, tayo yon. Kaya, ang ibig sabihin na
ang tinuring na, doon mo ma-feel na how blessed are. Kasi, pinili tayo ng Lord para makakilala sa Kanya. Parang, tatlo yan. Yun nga, yung walang nakakilala sa anak kundi ang ama, ang walang nakakilala at walang nakakilala sa ama kundi ang anak, at ang mga pinili ng anak. Di ba blessed tayo? Parang tayo yung pinili na makakilala sa Kanya. Kaya yung mga taong marurunong na hindi nakakilala sa Kanya, kapahamakan yung ang nag-aantay sa kanila. Parang ganon. Kaya tinuturing ng Lord na mapalad ay hindi yung mga taong may tinapos, may yung mataas ang sweldo, may posisyon, may PH, may kung ano-ano pa, hindi yun ang totoong mapalad. Ang mapalad ay ang tinuring ng Lord na mapalad ay yung those people in Christ. Ayun, tama. Those kumbaga hindi sa tao. Kapag alam mo may Diyos ka, yun, consider as mapalad tayo, right? Tapos ang next dun sa pagtawag ng Diyos sa verse 26-29, ang ibig sabihin din nun yung pagpapakumbaba ay yung sa first slide. Hindi, sa first slide. Ito, ang pagpapakumbaba, ang isa sa meaning do sa verse na yan. Kaya, ang mensahe ay nagtuturo ng pagpapakumbaba na ang lahat ng papuri at kaluwalhatian ay dapat ibigay sa Diyos at hindi sa tao. Tama to. Ang naalala ko sa verse na to, yung kunyari sa Titanic, alam niyo yung story na yun. Yung gumawa ng Titanic, yung sabi niya na, kasi noong time na yun, di ba, yun yung pinakasikat, malaking ship, pero ang sabi nga, kahit ang Diyos hindi kaya palubugin, pero yung unang seal pa lang, dahil lang sa iceberg, di ba? Ayun yung nakakatakot dahil sa sobrang confident mo sa self-knowledge mo. Nakakalimutan mo na si Lord ang nagbigay sa iyo niyan. Parang, example na lang sa akin, sa pagdadrive, di ba? Kung lagi ako pag magdadrive, tapos nakakarating ako, talagang nagpe-pray ako na, Lord, salamat po. Dahil sa tulong at awa niyo, nakarating po ako ng maayos at ligtas dito. Hindi dahil sa magaling na ako, ilang taon na ako nagdadrive. Hindi ganun. Kasi talagang kapag ganun ang thinking mo, kahit na maingat ka at magaling ka, pero yung kasabayan mong ang loko-loko, hindi ka ligtas sa kapahamakan. Kaya kailangan talaga lahat ng magaganda, lahat si Lord lang ang tatawagin mo at pasasalamatan mo. Mga ganun simpleng bagay, di ba? Tapos, ayun, last na, sa verse 30-31, yung kahalagahan ni Kristo. Kay Kristo ang lahat. Pinapakita na kay Kristo nagbumula ang ating katwiran, kabanalan, at pagtubos. Siya ang sentro ng ating pananampalataya. Ayun, okay na yan. Ang pagpapahalaga sa kalooban ng Diyos. Ayun, at talatang ito ay nagtatapos sa paalala ng sino mang nagmamapuri ay dapat magmapuri sa Panginoon. Ito yung sinasabi na, yung nga sabi, God is a jealous God. Kaya, kumbaga parang pag kinalimutan mo siya, kaya, di ba? Kasi nung time na nagbabasa ako sa Old Testament, doon ako nakaramdam ng takot na, grabe si God, konting ano lang, magagalit na, ano ka, di ba? Ibang Diyos mo. Sige, parang patay lahat eh. Doon ako nakaramdam ng takot. Oh my God, kailangan talaga lahat. Lord, thank you po. Dahil sa'yo, may sweldo na naman kami. Lord, thank you po. Healthy po ako ngayon. Tapos Lord, thank you. Kumaga lahat. Talaga, siya talaga i-glorify mo. Kaya sabi nga nila, dito sa mundo, yung pag-worship, pag-a-attend natin, practice lang pala to. Sa heaven pala, talagang ang gagawin lang natin, mag-worship sa Kanya. Parang, may imagine mo, parang, siyempre, sa mga taong wala sa Lord, ang boring naman, parang, di ba? Bakit gano'n mag-worship lang, di ba? Pero, sa ating, tayong nasa Lord, parang excited tayo na, kasi sabi, di ba, ang promise ng God, wala nang suffering, wala nang sorrow, wala na, lahat puro love na. Hindi mo alam ma-imagine paano mangyayari 'yun, 'di ba? Parang tanoshimi na rin tayong nasa Lord na makarating doon. Kaya 'yun po.
Tas yun nga, ang buod nito, kahalagahan ng mensahe ng krus ay kabutihan ng Diyos sa pagtawag sa tao kahit na sila ay mababa sa mata ng mundo. Ang mensahe ng krus ay nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos at pagpapakilala kay Kristo bilang sentro ng ating pananampalataya. Ayun, ang lahat ng ito ay nagtuturo ng pagpakumbaba at pagtitiwala sa Diyos. Yun lang. Salamat po. Salamat po sa Lord. Oh my God. May share po kayo. Pinagpawisan ako. Huwag po kayong mahiyang mag-ano kapag gusto nyo may share kayo or testimony, may nangyaring magandang kayo sa this past days, may nangyari sa akin na kasi yung mga experiences gano'n or yung mga testimonies na gano'n, pwedeng ito, may matutunan natin sa bawat isa ba na pwedeng, ganun pala yung nangyari. Parang mabibless ka doon sa testimony ng kapatid mo na ganito. Ang sa akin lang naman po, yung sa huling part nung verse sa Corinthians, sabi doon, kaya nga tulad ng nasusulat, ang sino mang nais magmalaki, ang ginawa ng Panginoon ang kanyang ipagmalaki, di ba? Oo, tama. Hindi yung ginawa ng tao, kundi yung ginawa ng Lord sa buhay mo. Kasi totoo naman talaga na wala tayong maipagmamalaki, di ba? Sabi nga, di ba, dumating tayo sa mundo na wala tayo, di ba? Hubad tayo, wala tayong mga damit, di ba? Hubad tayong dumating, hubad din tayong aalis, di ba? Sabi yung Lord. Kaya, kunwari anong mga achievements natin sa buhay, di ba? Pag namatay ka, hindi mo naman yan madadala, di ba? Kaya habang nandito pa tayo, yung mga achievements natin, di ba? Magamit yon, di ba? Magamit hindi lang sa pansarili, kundi yun, di ba? Lalo-lalo na magamit sa gawain ng Panginoon, di ba? Kasi ang purpose nga natin, di ba, is, di ba, to spread the word, di ba? To spread the word. Gamitin natin yung mga achievements natin, yung mga pera natin, kung meron man, di ba? Yung pagpapalang binibigay sa atin ng Lord para makaabot pa ng mga souls, di ba? Hindi lang pwede na tayo lang yung nakakilala sa Diyos. Kasi hindi pwede na tayo lang rin yung pinagpapala. At saka masarap sa pakiramdam na at masaya na nakikita mo rin yung ibang tao na pinagpapala dahil sa iyo, di ba? Dahil nagamit tayo ng Lord. Yun lang po para sa akin. Salamat sa Lord. Sa akin naman parang tinuturo sa atin ng Lord dito yung wisdom na, yung karunungang binigay sa atin ng Lord na tinanggap natin sa Lord. Gamitin natin ng sa tama. Hindi yung wisdom na pansarili lang natin na yung pansarili lang natin na knowledge. Yung knowledge na binigay sa atin ng Lord, gamitin natin na i-spread yung salita niya, na tandaan natin din na sabi nga 'di ba, kapag nagmamataas ka, lalo kang ibinababa ng Lord. Yung maging humble down ka, siyang itataas ng Lord. Yun na lagi natin tatandaan. At sa akin, ipinaisip sa akin dito yun sa 1 Corinto 1, yung 4-6, na lagi ako magpasalamat sa Diyos dahil sa pagpapala na ibinigay niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, kayo ay magiging masagana sa lahat ng bagay, maging sa pananalita at kalaman. Ang katotohanan tungkol Kristo ay pinagtibay sa inyo kaya't hindi kayo magkukulang sa anumang pagpapala habang hinihintay ninyo ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, di ba? Dapat sinasabi, pinaisip sa akin dito ng Lord, yung matuto tayong magpasalamat sa Diyos sa lahat ng mga na blessing binigay niya sa atin sa pamamagitan lang ni Jesus Christ. Dapat ipagpasalamat natin 'yon. At sabi pa nga dito, yung pakikipag-isa natin sa Kristo, kay Kristo, nagiging masagana tayo sa lahat ng bagay at maging sa pananalita. Yun yung matuto tayong mag-share ng gospel sa ibang mga hindi pa nakakakilala. Kasi yung pag-share ng gospel, maano yan malaking bagay yan. Hindi lang sa sarili mo, lalo't higit sa Lord, nakikita ng Lord yung pagpapagal natin, yung na makasunod sa Kanya. Kasi yung pag-share natin, magiging kalakasan yan doon sa iba yung pagtitestimony natin sa ganito, yung sabi nga na marahil yung sasabihin mo, ititestimony mo, magiging kalakasan yan sa mga karinig. Sabi ko nga, kung sa Lord, dati hindi naman ako ganito na kaya mag-share, di ba? Lahat naman tayo mahihayin Pero ginawa ng Lord, ibinigay ng wisdom ng Lord, yung para tumapang tayo, para magsalita. Sabi ko nga, kung hindi ko siguro ako nagsasalita, hindi ko makikilala at hindi
makakakita si Brother Tom na kasi nung palang time na yon na hindi ako pumasok, siguro will ni Lord yon para makakita at kasi siya pala naghahanap din ng church na ganito, 'di ba? Eh, kung nanahimik lang ako, eh, walang Brother Tom na nandito ngayon, 'di ba? Salamat sa Lord kasi kahit paano malaking bagay at na nagagamit tayo na makapag-share ng salita ng Lord. Kasi sabi nga 'di ba, hindi hindi lang sapat na tumanggap tayo sa Lord, na makakilala tayo, kailangan mas marami tayong makakilala kasi sabi nga na kaya siguro pinabibilis ng Panginoon ng araw kasi sabi na rin na nanay ito na kasi baka wala na siyang abutang mananampalataya, kaya pinabibilisan ng Lord. Kaya 'wag tayong petiks-petiks, yung yung wisdom na binigay sa atin gamitin natin ng tama. Yun lang mga kapatid. Baka may gusto kayong idagdag sa Ay, ito pa. Kapag may gusto kayong i-share, huwag kayong mahiya ang mag-share, di ba? Yung hiya, sabi nga ni Pastor, di ba? Lalo na kapag pag-share ng gospel, di ba? Kung sa sarili lang talaga natin, mahiya tayo. Kung mo isipin na ikaw yung nagsasalita, isipin mo na si Lord yung magsasalita. Sabi, lagi paalala sa atin. Kaya, Roto, dalawang mic mo. Hindi naman ako nahihiya kasi hindi ko kailangan ikahiya yung Amen. di ba? Yung akin naman na yung lang, yung nangyari din sa sharing lang ulit. Kasi yung nangyari dun sa anak ko ulit, di ba? Yun nga. Pina-check namin kasi sa Pilipinas, pina-check nung asawa ko. Kasi 1 year yun dapat talaga chine-check kasi nga may butas yung Ah, di lahat ginawa sa to the echo, ganun. Tapos nung lumabas yung result, pasalamat talaga ako kay God. Pero mo lumiit yung butas. Laking sabi ko nga, pero mo ngayon lang nangyari yun kasi ang tagal, sapol, yan yung ginagamot na namin. Yan kasi baby pa lang, ginagamot na namin yan. Kaya lang, hindi sapat yung paggagamot namin. Kasi nga, wala naman akong pambili ng gamot na umaasa lang ako nun sa mumurahin lang na. Ngayon, nung nga ako, nasuportahan ko yung paggagamot. Tapos yung anak ko nga, yun ang pumalit sa akin na pero mo, yung himala, lumiit. Hindi naman yun maliit na maliit. Kaya lang, yung porsyento ng butas niya, dapat kasi palaki yan eh. Kung hindi mo lumiit siya talaga, yung malaki yung yung Wala na yan, bro. Oo nga, kaya nga sabi ko doon sa anak ko, anak, masasarado pa yan kasi bakit ganun? 'Di ba lumiit eh. Ibig sabihin magsasarado pa siya. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos. Lahat nung papurit sa kanya ko lang binabalik. And, meron pa? Wala na, magka-closing prayer na po tayo. Brother Tony, magka-closing prayer po. Langan na tayo, yung verse ko, hinano ko na. Langan tayo. Lord God in heaven, hallelujah. Jesus, hallelujah. Lord, maraming pong salamat, Panginoon, sa araw na pinagkaloob sa araw na ito. At tinako mo kami, Panginoon, dito. Maraming salamat po, Panginoon. Sa kalakasan ng bawat isa, patuloy kami nagpapalinis sa iyo, Panginoon, ng aming mga puso, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon, sa anak na ginamit mo para mag-share ang iyong mga salita, Panginoon, ng aming kapatid na si Elisa, Panginoon. Patuloy mo siyang i-bless, Panginoon, sa ng kanyang pamilya, Panginoon, na patuloy mong gamitin para makapag-share ng iyong mga salita, Panginoon. Yun din po sa amin lahat, mga kapatid, ang mga bisita na narito ngayon, Panginoon. Patuloy mo silang i-bless, Panginoon. Patuloy mo silang pakaingatan, Panginoon, hanggang sa pag-uwi namin, Panginoon. Kayo na po ang bahala, Panginoon. Kasi alam namin, Panginoon, na tunay kang napakabuti, Panginoon. Lahat ng aral, Panginoon, lahat ng wisdom na ibinigay mo sa amin sa araw na ito, Panginoon, ay gagamitin namin, Panginoon, at sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon, na panlaban sa gawa ng kaaway, Panginoon. Kayo na po ang bahala, Panginoon. Patuloy mo kami pakalinisin, Panginoon. At ganoon din po, Panginoon, yung aming pagsasaluhan, Panginoon, na ipatuloy mo i-bless po ito, ibalik mo ito sa naganda, Panginoon, ang siksik, linglig at umaapaw, Panginoon. Alam mo ang puso ng bawat isa, Panginoon. Ikaw ang nakakakita, Panginoon. Kayo po ang bahala sa aming maghapon ito, kung ano man po ang gagawin pa namin sa maghapon ito.
Alam po namin na nandito, Panginoon, ang iyong protection, Panginoon, kasi alam mo, Panginoon, ang puso namin na handa kami na magpakababa, Panginoon, handa kaming magpuri sa iyo, Panginoon. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay isamot dalangin namin sa nag-iisa at dakila mong pangalan. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. So may konti tayong kakainin natin. Sisipan si Brother Tony talaga. Masabi kasi kayo.